nga pala si Vincent Lucero. At ako si Jomi Balino At kami ang magre-report ng tungkol sa physics. tama. Magandang hapon, nandito tayo sa UST para mag-interview ng mga driver. Kasama natin si Kuya Alvin para talungin ng mga ilang talong tungkol sa parts tsaka physics. Kuya, alam niyo ba para saan tong seatbelt? Oo, kasi seat belt yan for safety purposes. Driver and Tama, passengers. kuya. Pero yung science behind the seatbelt, alam niyo po ba? Meron akong alam na konti, pero hindi ako sigurado kung tama exact. Ayos lang po ba kung explain namin? Oo, sige. Ganito po kasi yan. Ang seatbelt ginawa dahil sa law of inertia. Pag biglang tumigil ang kotse, syempre, ang tendency ng tao, tumilapon pa harap. Ngayon, ang seatbelt ginawa para ma-stop pag tinapon. Tsaka, dahil na rin sa law of conservation of momentum, pag nag-stop, pinapahaba nito ang time para sa impact at maging safe ang tao. At ngayon, meron din kasamang seatbelt ang airbag. Good afternoon, nandito kami sa UST Car Park. Nandito kami para interviewin si Kuya Jerry. Kuya, ako nga pala si Vincent. Alam mo ba kung para saan itong mga guhit sa gulong na to? Para pag nag-brake ka, yan yung kakapit sa sa semento para hindi mag-slide. Para dito mo ba? Oo. Kaya may guhit-guhit siya. Ano naman si Joey, kuya? Alam niyo po ba, kuya, kung ano nangyayari pag may tubig na sa dadaanan niyo? Pag malalim na. Hindi, kuya. Umuulan, tapos nag-drive kayo sa ending. Dahan-dahan ng takbo. Takbo Para hindi magbibigil ang bilang. Oh, tsaka kuya, yung butas, alam niyo po kung anong ginagawa ng butas para sa tubig? Yung sa Sa gulong. Sa gulong. Ano lang, titingnan mo yung ng gulong mo kung paano yung magsukat ng tubig, ganun lang. Hindi, kasi ganito yan. Ang butas ng gulong, pag wabang umiikot yan, pumapasok yung tubig dun sa gitna-gitna ng butas. Tapos, nilalabas nila dito para makapit sa kapit. Kaya pag walang butas, di ba kuya, medyo matulas yun. Sige po. Sige kuya, salamat po. Magandang umaga, dito kami sa Aegis Library para hatid ng impormasyon sa inyo. At kasama natin si Felix Kuya. Driver ka ba talaga? Oo naman. Pero bago ka maging driver, kailangan matutunan mo muna yung mga patakaran sa kalye at siguraduhin mo meron kang lisensya. Ito ang isang halimbawa ng lisensya. Tingin nyo. Ayan. Yan ang lisensya. Thank you. Kailangan magkaroon ka muna nito bago ka mag-drive ng sasakyan. Ganito ang pinaka-importanting bagay bago ka matuto o bago ka mag-drive ng isang sasakyan. Kung driver ka, alam mo ba ito? Ito. Oo naman. Yan ay isang simbolo ng uneven surface. O ito. Ito naman, ito ang isang simbolo ng no U-turn. Tama. Ito. Ito naman, ito ang lugar kung saan mga sasakyan lamang ang kailangan o maaaring makadaan. Ito naman, ito ang mga lugar kung saan pwede mo magamit ang iyong busina. Ito, alam mo ba ito? Ito, hindi ako sigurado pero sa aking palagay, itong simbolo na to ay para sa mga zigzag na daan. Tama. Ito, nagsisimbolo ito ng merging traffic. Ito, kitang-kita naman sa nakalagay, stop. Kailangan, pag nakita mo itong simbolo na to, agad-agad ka munang mag-stop at tignan ang iyong paligid. Ito, ibig sabihin nito, madulas na daan. Kailangan mong mag-ingat dahil ang daan ay madulas. Maaari ka ma-aksidente kapag hindi ka aware. Ayan, tapos na tayo sa mga signs. Hi! Muli, ako po si Joey Balino. At ako si Vincent Lucero. Dito nagtatapos ang aming pag-i-interview tungkol sa pagdadrive. Tama.
Bye-bye!